Kasi sa eksperto, sa banyo at mga lababo, ang isa sa pinakakinakapitan ng dumi, walang iba kundi ang ating mga kama. Ayon sa pag-aaral ng isang certified sleep coach sa Amerika, milyong-milyong bakterya ang kumakapit sa ating mga kama. Sinong mag-aakala na ang pundang ginamit lang sa isang linggo ay may bakteryang aabot sa 3 milyon? Mas maduming pangaraw ito kaysa sa ating mga banyo. Habang ang isang linggong bedsheet kayang makaipon ng 5 milyong bakterya, mas madumi pa kaysa sa ating mga doorknob. Paano nga ba nagkakaroon ng dumi ang ating mga kama? Sa mga higaan natin, kadalasan nagkakaroon tayo ng mga mikrobyo dahil na rin sa contribution ng mga tao na humihiga dito. For example, kagaya ng kumakain tayo sa kama natin, pwede tayo mag-deposit ng laway, ng pawis natin, at natural din na nagsished off tayo ng mga dead skin cells. Oh, hindi ka pa rin ba kumbinsido? Ipapakita sa atin ngayon ni June Barnes, isang microbiologist, kung gaano karaming dumi ang mayroon ang mga punda at bedsheet na hindi pinalitan sa loob ng isang linggo. Surface ATP testing gamit ang luminometer ang prosesong gagawin ni Sir June. Meron tayong swinab na unan, ito ay 1 week nang nagamit. Base sa nakuha nating resulta, lumabas na mataas yung reading ng RLU or Relative Light Units. Gaano karami kaya ang nakitang dumi sa mga tines na punda at kubre-kama? Abangan mamaya! Samantala, tuwing kailan nga ba nagpapalit ng kanilang punda at bedsheet ang ating mga kapuso? 2 times a week. May baby kami, kailangan magpalit ka agad. Weekly, nagpapalit ng pundat, bedsheet ng asawa ko. Sensitive po yung skin ko. 3 araw lang po or minsan 2 araw lang pinapalitan ko.